si Direk Sigrid Colon ay kasama kong nag-start ng movement na ito ng erotica sa Pilipinas. Kasama ko siya sa Adan. Kasama ko siya sa Taya. Kasama ko siya sa lahat ng ginawa namin with Young Naranas. Script continuity. And script con din. And second AD ko siya kay Direk Young Naranas. No, yung mga ginawa namin, Aurora, Night Shift, kami magkakasama ni Sig. No? Lagi ko siyang kasama. And then, yung Adan, no? Siya yung kasama ko rin doon with Direk Ring. So, Siglo, siya rin po ang assistant director ko. Meaning, yung wave ng erotica sa Pilipinas, dapat merong espasyo ang babae doon sa wave na yun. So, yun si Sig. No? Siya yung inire ng wave na yun. No? At hindi natin alam na napakabata niyang inire para sa ganitong genre. Yun, thank you po. So, Direk Sig naman, sabi ni Direk 16 years old ka lang daw eh. So, ibig sabihin, 20 years old ka pala, nagka-assistant ka na sa kanya? Hindi po masyadong bata yun. And then, 25 ka pa ako. 25 years old. So, yes, so 20 years old ako nung nagsimula ako kay Direk Roman. Right after graduate ako, in-invite niya ako na sumama sa film niya. And right then, parang sabi ko, Direk, SG ako. So yun, kasama ko na siya all throughout ng ano ko dito, ng journey ko sa pagtatrabaho dito sa film industry. And ayun, thankful ako na binigyan ako ni Direk Roman ng ganitong opportunity at naniwala talaga siya sa akin. Kasi naalala ko, PE pa lang niya ako sa Alan. Sinabi niya sa akin na, Sig, magiging director ka. Tandaan mo yan. So yun, sobrang thankful ako na ngayon, andito na ako ngayon. And with my actor, sobrang thankful din ako. Hindi mo naisipan na mag-contract, pwede ka rin mag-Viva Max. You're already. Wala pa, ano ba mo? Boobs. Pero, ano ang nag-inspire you to come up with this movie, The Bang? Anong take mo dyan sa material niya? Ikaw din ba sumulat? Yes, ako po sumulat. Yung concept na to, nung una ko siyang naisip last year lang, nag-isip ako ng concept na, what if mag-create ako ng story na umikot lang sa iisang bahay? Nangyari lang siya sa isang bahay at umikot lang siya ng isang araw. So, yun yung germ idea. And then, parang, nung pinitch ko siya kay Direk Roman, then napili siya for pitching naman kay Boss Vic, parang doon na lang nagsimulang i-develop ko, mas lumawak pa yung story niya, mas pinalawak ko pa, mas binigyan ko pa ng ibang elements na other dynamics such as LGBT story. Binigyan ko siya, pinasok ko yung mga ganong concept and ideas. So, ayun. So, originally, walang lesbian theme dun sa story mo? Yes, originally. Pero, dahil nga gusto ko talaga magkwento about stories of women, gusto ko magpasok ng mga ganong mga concept. So, in-add up ko siya para magkaroon ng konting spice. And how did you cast the movie? Paano sila napili mo? Si Ali, pinili ko talaga siya sa kasi Sahara, hanti ko siya. Kasi naka-work ko na sila pareha. Si Ali, naka-work ko siya sa Dome. Ay, magaling sa Dome, no? Yes. Yun. So, akala ko nga after Dome, gagano na yung rin niya eh. Akala ko din yun. Diba? Opo. Galing siya doon. yes. So, yung ano... Si Sahara nakatrabaho. Si Sahara naman, naka-work ko siya doon sa Salakaw. AD ako ni Direk Roman. Then, naka-work ko siya. Then, sinabi ko sa kanya nung nasa eksena siya, ang ganda ni Sahara sa camera. Yes. Mahal siya ng camera. Ayun. And si Rika, naman, ano siya, pinakilala siya sa akin ni Boss Vic. Yun, pinakilala siya sa akin na i-try ko daw siya, i-launch ko siya.
GPS signal lost. Hindi naman mali si Boss Vic na super grateful ako na pinakilala siya sa akin ni Boss Vic kasi napaka galing na bata rin si Mika. Pero sabi mo nga nag-graduate ka, yung graduate ka ba? Communication Arts graduate ko. From UE. UE. So, let's transfer to the cast. Di bakit nga parang mabagal ang ustad ng galing mo? Kasi napansin ko, di ba, sa movies ni Brillante, ang dami mong ginawa. Tapos, nung Japino Preston, absent ka nun. Ang ganda pala ng role mo sa Japino. What happened? Medyo may ginawa lang po na emergency sa mom ko. Kasi para natin siya dalhin sa doctor. Kasi sa poster daw po, wala siya. Wala siya, Alino lang siya. Mabuti na lang, sumuti pa siya sa Preston. Yun nga po Kaya po, tingnan mo, sa dome, wala siya sa poster. Sa ibang shadow lang siya. Napakahusay niyang artista. Yes. Dahil sa dome, hindi talaga sa dome. Siyang storyteller ng dome. So, Hindi ko alam. So, ano ka ba? Nagdamdam ka ba na hindi ka kasali sa poster? Ay, hindi naman po. Saan ba? I mean, basta mapakita ko po yung galing ko, kahit wala nang poster, okay lang po. So, yun. Sabi. Parang iba yung sinabi mo. Sinabi mo sa tagapiran ng Viva, lagi kang wala sa poster. Siyempre, iba yung pang-showbiz, iba yung si Sarah Kimet sa Presto ng Salakab, di ba? Yes. So, you had a very short role. Once lang kayo ni si F.F. Horace, di ba? Kasi nung Presto lagi sila yung nagsasabi, F.F. So, dito mas mahaba ang role mo, obviously. Yes po. So, how do you feel about it, playing the role of Mela na lesbian pala? Actually, hindi siya ganun kadali. Pero, ayun kasi hindi ako ganun. So, kailangan ko talagang mag-internalize. Tapos, nag-workshop po kami. I feel like, I'm grateful po. Kasi, sobrang nag-enjoy ako sa role na yun. So, napakagaling din po ng director namin. So, mas naging madali po siya sa akin. So, yun po. What do you mean, hindi ka ganun? Wala kang lesbian experience, ibig sabihin. Opo. Wala po. So first time of hearing ka? Yes, first time. Tapos nag-enjoy ka naman? Nag-enjoy pa ka sa character. Okay. So, linawin natin, baka mamaya. Parang nag-enjoy po. I think, first movie ko po siya na lesbian po ako. Pero kay Ali wala akong love scene. Meron po yung imagination, pero threesome. So may threesome din kayo na scene. Yes. So, after this, meron ka pang ibang ginagawa na movie, may another assignment? Meron po, pero wala pang script, so hindi ko. Okay. So, let's go to Rita. Will you please introduce yourself to us kasi this is the first time meeting you. So, paano ka na-discover ni Boss Vic? Anong experience mo? Anong acting experience mo? Actually po, dahil po yung sa manager ko, na-discover naman po ako ng manager ko. Sino manager mo? Nung time na in-invite po ako manood ng BMX na performance po ng BMX Pad at BMX Bellas po. And then, dun po ako na-discover ni nanay, as na po ako gusto ko ba akong pasukin ng showbiz. And since... So, si Len Carrillo ba yan? Yes po. Dan Carrillo po. And then, syempre, bata pa lang po ako, gusto ko na po talaga pasukin ng showbiz industry. So, hindi ko na po sinayang yung opportunity na dumating po agad sa akin. Hanggang sa pinakilala niyo po kay Boss Vic po. And then yun po, parang sobrang thankful naman po kasi nakitaan po ako ni Boss Vic ng potential po talaga. And pagdating naman po sa acting, honestly, wala po akong experience sa acting. And sobrang nagpapasalamat po ako kada direct,
kala Tita Jackie po, sa lahat po na tumulong po nang nag-workshop doon. Sobrang kinabayan po talaga nila ako ng time po din. So, first movie mo talaga daw? Yes po, pero meron po ako sa Hustlers. Meron po akong appearance sa Hustlers. Ako po yung secretary ni Angelica Cervantes po. So parang yun ang gibo mo talaga. Supporting role. Yes po. Tapos dito, bigla ka na kata. Yes. Napakaswerte mo naman. Yes po. So, yung pinalo mo sa bagat. So, good luck sa movie nyo, direct. Sigrid, I hope you will go to be more successful in your next project. So, yung title. So, bakit ginawang hibang? Ano yan ni Boss Vic na magkaroon lang ng one word na title. So, nag-match naman sa story. So, Hibang, from 5 years to Hibang. So, yung creatives din ng Viva yung nag-design, no? Nag-pitch kami ng mga titles, different titles, and then, ayun. Sa tulong din ni Derek Roman, nag-suggest kami ng mga ano sa kanya titles. Then, yun yung napili, Hibang. Sahara, Rick at Ali, ano yung nakakahibang na ginawa ninyo rito? Yung threesome. Kasi may paano yung driver. Eiffel Tower. Ganun. Yun po. Para sa akin po, yung pinaka-nakakabang dito, siguro yung imagination ni Ari. Kasi sobrang nahihibang ka po talaga sa mga yung lawak ng pag-iisip niya dito sa movie po na to. Grabe po talaga eh. Saka siguro yung bigay ng mga emotions ng bawat characters. Talagang pag pinanood niya talaga, ang ganda na yung blessing. Ay, direct follow-up na lang. Ano yung parang gusto mong iparating mo mensahe o statement sa pelikula nito? GPS signal lost. Huwag kayo magba-best friend. Joke lang. Siguro ano lang, gusto ko lang parating na there are all kinds of love. There's a kind of love na hindi mo dapat gawin. There's kind of love na minsan namimiss, na ano natin na hindi siya love, it's obsession. Okay, and then siguro tayo na rin i-accept na yung sa story na yung babae huwag umasa at di natin alam na surface lang to, and yung pagmamahal ng isang tao hindi siya nakadepende lang sa isang gender. Ayun, love is love. Ganun din yung gusto ko yung parating dito sa story. Ayun. Mas fruitful talaga ito, no? Hindi naman nila kaya ang Minomax. Yun lang. Wala nang statement. Hindi nila kaya ang Minomax. Marami ka pa bang gustong gawin? Alam ko may mga gusto mo pang gumawa ng BL, interview. Actually, yun po, yun ang gusto kong anuhin ng 2024, no? So, sa lakas nga, naglagay na ako ng konting gay story. Until ngayon, gumagawa rin siya ng lesbian love story. Gusto ko subukan yung boy love, no? Period film. Yan, buti naalala mo, binabalak namin gawin yung isang erotic and historical, either Jose Rizal historical erotic stories, or either 1896 na erotic, no? Gusto natin i-explore yun kasi baka doon nagka-leche-leche yung gobyerno o revolusyon baka doon yun ang naging problema kaya napunta tayo dito. Hindi ba? Napatagal mo na invento yung kay Kuya Jerry. Ayun, yun naman po. Sa akin naman po, lagi ko naman po sinasabi na as long as hindi naman po ako nag-take advantage na ginagawa ko po, okay lang. Siya nga po nag-take advantage. Ako din po, okay lang din naman. Basta walang yung mga restrictions na naman trabaho is trabaho naman po. Okay lang po. As long as, yun nga, sabi niya, walang nag-take advantage. Kumusta si Ali? Yung lalaki sa pelikula. Sobrang, mabait siya, sweet, at saka maalaga siya sa akin.
talagang tinatrato niya kami hindi lang katrabaho, pati kapamilya. Sweet nga siya lagi, may nag-gift din siya sa amin. Yun po, ganun siya. Parang kuya-kuya na namin siya. Actually, si Ali po kasi, before pa lang po mag-start yung Diba, nakilala ko na po siya, pero hindi po kami nag-usap kahit po magkasama po kami. And then, hindi ko po na-expect nun, nung nag-workshop po na yung start ng movie na to, na i-shoot po. Grabe, like, sobrang na-touch ko kasi first day pa lang po na meron na po kami love scene. And then, sa love scene na po namin yun, bago po mag-start, sorry na po siya sa akin agad. And then, after love scene naman po, wala siyang pake kung siya yung makitaan. Basta ma-cover ka niya. Yun po talaga yung pinaka-importante sa kanya and sobrang na-appreciate po sa akin. May nakita ka sa kanya? Sabi mo, wala siyang pakalang kung makitaan? Hindi, syempre sa bot mo, di ba kita sa Ali, reaction mo na ito mo, baka mga baguhan naman ang katambal mo ngayon, ba? Marami-rami ka na rin naka-eksena before sa previous movies mo. Kumusta silang trabaho? Actually, si Zara at saka si Rita, thankful ako na sila yung naging partner ko. Kasi ang galing din nila eh, nabibigay nila yung emotions sa akin. Kaya nabibigay ko rin yung dapat na emotions sa akin. So, galing mo nila pala. Okay, thank you. Thanks. Okay. Kaya ang babae, iba rin ang mata niyan. Okay? Iba ang mata niya when it comes to erotica. Kumbaga, tinatanong ko minsan sa sarili ko, saan ba ako nalilibugan? Ganun eh. So, minsan, syempre, nanonood din ako ng mga eksena ng movie sa Viva Max. So, chinecheck ko rin yung mga gawa. So, anong parte ba ako? Anong eksena ba yung minag-feel ako? At anong eksena yung off ako? Na, ay, hindi ko gagawin yan. So, yun, tinitimbang ko rin siya sa mga experience and sa mga napanood ko na film. And sinabi ko naman na, dahil nga, magiging babae yung approach to, pero hindi siya magiging boring. So, yun, parang it's time to prove na, kasi may nagsabi sa akin na ang mga babae daw, walang libog ang mata. So, sabi ko, wait, gagawa lang ako ng pelikula. So, yun. So, abangan nyo yung iba kung may libog ang mata. Kung may mag-feel kayo. Pero yun, it's a different approach. It's a female approach na sana magustuhan din ng mga viewers. Hindi lang nakababalian, kundi ng iba rin tao. So, direct, parang sinasabi mo na this time, itong pelikula to, mas appealing sa mga female viewers? Yes. Yes. Yun din kasi ang gusto ko kay sa kanila. Kasi, syempre yung mga babae, medyo hesitant din sila eh. You know? Pag sinabi, sexy, nakakahiya, it's embarrassing sa iba. Ngayon, gusto ko yung parang it's okay. Ano ba? It's 2023. Diba? Okay, 2024 na pala. Because 2024 na, it's okay to talk about sex. It's okay na parang panoorin natin yung mga ganitong bagay as long as it's respectful. Ayun. Okay, Direk Roman. Direk, alam natin na marami ka nang ginawa ganitong mga pelikula, mga sexy scenes, di ba, mga sexy movie. And yung Viva Max, majority of its audience, male talaga. So anong take mo dito na parang experimental pala to na you're going to open the market to female viewers? Ganda ng tanong dito, Joey. No? Apparently, meron ng mga pagnanasa na mag-open ng mga babaeng Viva Max directors. No? Andiyan yung TK7, andiyan na din yung ginagawa ng APT na babaeng director. Meron ding babae pang director na nag-try ng Viva Max. Pero again, lagi lang nilang nakikita kung paano nung mahigitan si Roman. Mali. Mali yata yun. Baka dapat POV ng babae ang lumabas dun sa pelikula gusto nyo makita. So POV, ni secret yun. No? Kasi lagi ka nun parang, hindi, papanoorin nyo na yan. By nature, papanoorin yan. Kailangan may kita nyo yung pelikula na Roman. Mga 8 sexy yan. Kaya gawin nyo 10. Ganon eh.
lagi lang ang gusto lang nila, either gayahin, or either higitan yung gagawin ko. So ngayon, iba dapat pakiramdam ng babae yung makita natin, no? Pakiramdam ng nuances ng babae, pakiramdam ng babae, libog ng babae, at market ng babae ang gustong makuha ni Sigrid Polon. Batang babae, hindi naman batang babae, pero meaning wave ng mga Gen Z wave na approach ang makuha nila kay Direk Sigrid. Ngayon din naman ang gustong targetin ng Viva Max. Kasi nga, lagi sinasabi, ang male gaze ng Viva Max, Marino, Mama, Tito, Masa, tricycle driver, Grab driver, construction worker. Yun ang market, no? What if makakuha tayo ng konting babaeng audience na i-target, no? Malaking percentage. Yun. Advantage ng isang Sigrid Polon mismo dun sa ibang mga female directors na gumawa ng success. Well, ako, ano ko naman i-compare yung sarili ko sa iba? Ako kasi, iba-iba naman tayo ng style. Iba-iba tayo ng style when it comes to directing. And syempre, hindi ko naman pinuklose yung sarili ko. Syempre, yung mga directors na, yung iba established na yan di ba? There are female directors na syempre, inaano ko rin, na-admire ko rin when it comes to storytelling. Pero siguro sa akin, pagpapakita ko ng ibang style, more of a Gen Z style. Yun na lang yung masasabi ko, mas fresh. Yun. Basta mas Gen Z siguro yung approach. Yung mga karanasan kayo ng mga from teenagers to young adults, yun siguro yung mga gusto kong ipakita. Yung mga coming of age, yun yung parang story na siguro naman naakma rin siya sa way ko of storytelling. Yun. Then pagdating din direct sa paggawa ng mga sexy scenes ninyo sa pelikula ni Bang, paano ka nagkakaroon ng inspiration na ganito yung gagawin na mga positions? Meron ba mga pinag-ugutan nito or pinag-aralan na siya? Siyempre, dahil sa experience din sa kay Direk Roman, ako naging AD niya, nag-script ko niya rin ako. Sa dami ng movies na ginagawa namin, alam ko na lahat ng posisyon. Alam ko na lahat ng posisyon. And, syempre, experience. Pero hindi lahat. Yung Eiffel Tower, hindi ko pa na-experience. Abangan nyo. Ay, na-curious na sila sa Eiffel Tower. Muna. So, title Hibang. So, sa buhay niyo ba, meron times na nahibang kayo? Butik na kayong pabaliw mahibang sa isang bagay o tao? Lahat ng task. Siguro ako po, nahibang na talaga ako in a good way. Parang yung mga pangarap ko kung paano ko talaga abutin is talagang may hibang ka talaga kung paano ko siya makaabot, kung paano rin sa love, pagmamahal mo sa pamilya mo. So, feeling ko lahat tayo na naramdaman natin maghihibang sa buhay natin. So, positive sa'yo. Okay. Sa'yo naman. So, yung tingin-alin naman po. Nahibang na po ako inaguloy na bagay. All naman. Pero yung naguloy, syempre yung pagdatingan sa dream na kung paano po talaga ma-reach yung goal na yun Parang nag-iisipan mo, paano ko aabutin itong pangarap na ito. Parang ganun po, para makatulong sa pamilya. And of course, yung ibang tulong po in a bad way. Mga broken heart ba? Yun na lang. Okay, next. Ayun, ako rin po, nahihibang ako sa mga goal ko sa buhay, gano'n. So, napapressure ako minsan. Yun po yung pinakahibang ko siguro, yung mga decision ko sa buhay din. Lalo na sa pag-abot ng pangarap ko. Very well said. Kay Direk Sig, curious lang po ako, sino yung mga women directors ang look up nyo na parang yung inspiration nyo? Women directors po? Kung meron po. Siguro dito locally. Yeah, locally. Locally talaga pinapanood ko si Direk Albalan. Yeah.
Sa international, si Direk Aster. Yan, yan sa mga horror. Hindi isa sa horror. Pero yun, siguro mas local din kasi ako. So, nilocord ko sila, Direk Joyce Bernal. Any favorite work or movies ng mga women directors? Direk Talia? Sa dami, no? Sa dami. Pero gusto ko yun kasi nung college pa lang ako, gusto ko yung Tadhana. Yes. Pink on Tadhana. Yeah, Tadhana. Next up, Chocho Panaliga from Rider Cage. Ayan, first question to kay Direk Roman. Nasubukan nyo na ba o pangarap nyo mag-offer ng ganitong project sa more established stars? Especially madami talagang mas malalaking artista ang Viva. Nasubukan. Lalo na during the pandemic, wala silang trabaho. Meaning, in-offer ako si Baby Walker. Hindi. Sinubukan, pero again, ano po meron maraming restrictions. Bilang director, medyo nahirapan kami. No? Lalo na yung medyo established actors, medyo madami restrictions. Pero lalaban sila. Lalaban naman, may intention, merong motivation na gawin. Pero again, as a director, medyo nahihirapan kami. No? Nahihirapan ako actually. Kasi maraming restrictions, ang daming iiwasan, ang daming gustong gawin. Might as well, huwag na lang natin gawin. Pag gano'n maraming restrictions. So, dapat talaga yung commitment ay full commitment. No? Pag lalo na ganitong genre, yung pinapasok. Pero gandang tignan, no? Gandang tignan na makita natin na for a change, gawin ni Ann Curtis. Gawin ni Yasin Presto. Mga ganun, no? Gandang take, no? Pero again, restrictions, no? Doon magkakaano ng debate kung saan pupunta yung pelikula. Pero it's good to hear na at least man lang, sineseryoso nila yung genre. It's not as if automatic na hindi or dinismiss or dinawanan. They really read the script. Binabasa naman nila eh. Bago i-pitch, binabasa talaga. Actually, maraming mga beauty queen ang na-operan. No? Okay. Again, General T, kung wari, kapag panalo niya, in-offeran agad siya eh. Kung wari, kapag panalo lang, ni Michelle T, kung wari lang, in-offeran na mag-viva or kumani ganito, may gano'n naman eh, may mga gano'n. Pero again, restrictions eh. Pwede naman pag-usapan sa negotiable. Pero nire-respeto nila yung genre. Okay. Kasi, saan ba nanggaling sa Hollywood? Start naman talaga ang mga babaeng actors na sa sexy, no? At saka sa kanila, wala lang, okay lang yun, no? Nicole Kidman, di ba? Madami pang iba na breast exposure. Pero again, art naman siya. So, okay lang. Sa atin lang naman talaga maraming, alam mo na. Thanks. Kay Direk Secret, naramdaman mo ba na bilang babae, mas nahirapan kang seryosohin na ito ang gusto mong genre for now? At first, yes. Nahirapan ako. Kasi, nung una pa naman, syempre, matagal ko na gusto maging filmmaker. Syempre, hindi ko pa naman may isip na, erotic ka agad ang gagawin ko. Pero dahil nga, nandito ako, binigyan ako ng ganitong platform, ginamit ito opportunity na to na parang magkwento ako ng ganito. Magkwento ako ng love, parang, kasi ano ko eh, mga hopeless romantic. Yung magkwento ako ng romance film na erotica. You know, yung parang Gen Z style pa rin. Ganun pa rin, babagsak pa rin tayo sa ganun na ibang atake pa rin to, ibang flavor. Diba? So, yun. So, sa ngayon, hindi ko naman siya, hindi
hindi ako nahihiya. Kumbaga, all in ako dito sa ano na to. Kasi ito yung binigay sa akin platform. At ito yung parang, ano sa akin. Kumbaga, ito yung work ko eh. Ito yung projects na, yung mga ginagawa na namin. So, ayun, I'm very proud na ginawa ko itong project na to. Thanks. Last question ko kay Annie. Paano mo, kasi ikaw yung lalaki, di ba? Paano mo kinikip na maging professional yung mga scenes mo? Especially, alam ko na, syempre sometimes, mahirap na hindi ka madala eh, di ba? And maybe that's even necessary para maging effective sa mga eksena mo. So how do you keep it professional? Siguro bago mo ako pumunta sa mismong set, naka-focus na agad yung mind ko na ito yung character ko. Iniwan ko si Ali, tinatanggal ko si Ali. So, this is, ito man yung character ko, which is Tristan, pinapasok ko sa sarili ko na ako si Tristan. So, dapat, kung paano mag-isip si Tristan, yun yung pinapakita ko. Paano mag si Tristan, yun yung pinapakita ko. So, for me, si Ali, siniset aside ko yun. Galing sa mga scenes. Salamat. Thank you. Okay, thank you so much. Kasi nakikita to kay Noni na sa percentage ng Viva Max, maraming nanonood na bata. Meaning bata, 20s, young adult. Pero yung percentage ng babae, hindi ganun kalaki. Siyempre, katulad nga ni Zeke, lumaki ng hugot films at lumaki ng romanticismo. Ang hinahanap, romanticismo. No? Kaya na-mix namin yung romance and erotica. So, kaya, tinatry. Matagal nito kay Noni, may directive talaga si Boss Vic na subukan natin ang female audience. No? Kaya nga, una niyang directive nung last time, ang lakas ng appeal nung bensang galang sa female audience. Kuwari, ang lakas nung may lalaki na lalaki naman yung pinagnanasaan. O lalaki naman yung babae ang market. No? So ngayon, marami na rin nag-start na ganang mga projects. No? Pero, sinisimulan natin na makuha yung ganong audience. Parehas. No? Kasi merong audience. May nag-aabang na magubad si Ben Sanggalang ng topless. Si alias Istyo na magubo. Katulad ng ginawa niya sa Alapaa. Alam mo yun, may audience siya eh. At may gay audiences. Mas malaki yung LGBTQ audience ng Viva Max. Na ano yun, merong studies, syempre. Thank you, Direk. Thank you po, Noni. Kaya Direk, simply, Direk, may pressure ba since being a lady director na dapat maabot mo yung level ng pampagana, pampainit na ginagawa na Direk Roman? Always. Siyempre, siyempre may ano pa rin na naisip ko pa rin ano yung sasabihin ng ano yung mga comments ng audience. So, dahil nga alam nila na laking Direk Roman ako, siyempre may ganun din akong thinking. Though hindi naman din siguro naisip na iba na anong magagawa ko para mapantayan ng isang gawa ng isang Direk Roman. Pero ako naman, nandun naman ako sa punto na basta magkukwento ako, okay? Basta magkukwento ako, basta alam ko lang kung ano yung gusto ko, gagawin ko siya, masaya na ako doon. Importante na ako, ano yung tinuro niyo sa akin, gagawin ko lang. So, ayun, yun lang naman. So, ngayon, medyo gumagaan naman na hindi wala naman ako masyadong pressure